Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Nakaranas na po ba kayo na trinaydor ng kaibigan? Yung taong kilala mo na kahit nung bata pa lang kayo, nadaig pa sa magkapatid ang turingan nyo, na nagsumpaan na magiging mabuti, tapat at mahal ang isa't isa. Na walang iwanan o ano paman, at sa daloy ng ganda ng aming pagkakaibigan, hindi ko inaakala na mangyayari sa akin ito. Na para akong tinusok ng kutsilyo sa likod sa ginawa ng matalikong kaibigan na si Mariel. Nakilala ko si Mariel noong unang beses niyang lumipat sa tahanan ng kanyang tiyahin na may ilang bahay ang layo mula sa amin. Isa siya sa mga batang nakakalaro ko at kalaunan nakasundo ko. Galing siya sa malayong probinsya. At nakatira siya doon sa bahay ng kanyang tiyahin upang maging katukatulong na mag-alaga sa kanyang lola na may sakit. Na naroon din nakatira dahil sa Maynila ito nagpapagamot. Ang aking ina, madalas bumili ng gulay sa pwesto ng kanyang tiyahin sa palengke. Kung minsan, kapag may bagong supply ng mga gulay o prutas, si mama ang isa sa mga unang mamimili ng tiya ni Mariel. Tumutulong din si Mariel sa pagtitinda paminsan-minsan, lalo na kapag nasa ospital ang kanyang lola. At nung dumating ang araw ng pasukan, sa unang taon namin sa sekundarya, ipinasok siya ng kanyang tiya sa paaralan kung saan din ako nag-aaral. Labis ang aming tuwa nung matuklasan namin na kami ay pareho ng seksyon, baitang at magkatabi din ang aming desk sa loob ng silid-aralan. Ito ang pagsisimula ng aming mabuting pagkakaibigan. Mula sa kopyahan sa mga takdang aralin, palaging partner kapag merong proyekto, mga hilig o mga paboritong pagkain na meron kaming pagkakapareho. Sa paglalaro naman, madalas siya ay nagpupunta sa bahay ko sa oras na natapos na siya sa mga gawain na inutos ng kanyang tiya at ang maging kanyang nakatokang gawain para sa kanyang lola. Sa tuwing naroon siya sa bahay, kapag meron kaming pasok kinabukasan, uunahin namin ang paggawa ng aming mga takdang aralin at pagkatapos maglalaro kami na kadalasan gamit ang aking mga laruan. Hindi ko alintana ang magpahiram lalo na ako lamang ang nag-iisang babaeng anak sa aming magkakapatid. At syempre, ang maglaro ng dollhouse, manika o maging isang prinsesa ay mas lalong nagiging masaya at masigla nung kaming dalawa ni Mariel ang magkalaro. Kung minsan naman kami ay naglalagay ng nail polish, nag-aayos ng buhok na parang dadalo sa isang pagdiriwang at lipstick bilang aming makeup na gamit sa mata, pisngi at labi. Dahil sa araw-araw naming magkasama, para na kaming magkapatid, na ikinatuwa hindi lamang naming dalawa, maging ang aming mga pamilya. Kahit na ako ay mas nakakalamang kung sa salapi ang pag-uusapan, pero ni minsan, hindi si Mariel na namantala. Gaya na lang kapag oras na ng pagkain. Magsasabi ito nang uuwi siya sa bahay ng kanyang tiya upang doon kumain. O maging bago pa siya magpunta sa bahay, na madalas niyang sabihin kumain na siya. Hingil naman sa baon sa eskwela. Madalas siyang may dalang baon. Bit-bit niya ito sa kantin upang sabay kaming kumain. Hindi din siya nagpapalibre ng soft drinks o kung ano paman. Sa katunayan, madalas niyang sabihin na, "Nye, bakit mo ako binilhan? Nakakaabala naman ako. Meron naman akong baong tubig, okay na ako dito." Sa tuwing naiisipan ko na bigyan siya. Ang kilos na ito ay walang ibang dahilan, na simple na nais ko lamang siyang bahagian. At naiisip ko lamang na gawin iyon upang pareho kami ng iniinom. Pero nakikita ko sa mga mata niya ang labis na pagkailang na parang hirap na hirap siyang tanggapin ito. Marahil ayaw niyang masira ang aming samahan kung puro siya palibre o kapag lagi ko siyang binibigyan na hindi niya tinatanggihan, na pakiramdam niya palagi siyang nanghihingi. Marahil ayaw niyang isipin ko na pera ang kanyang nais o motibo bilang pakikipagkaibigan sa akin. Na marahil iniiwasan niya na mabigyan ng ibang dahilan ang kanyang intensyon.
Sa aking pagninilay-nilay kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon, marahil may punto siya na maaaring maapektuhan ang aming pagkakaibigan kapag sinaluhan ito ng salapi o marahil ipinapaalala ko sa kanya ang mga bagay na pinagkaitan siya na mas lalong hindi naman iyon ang aking intensyon. Kaya magmula noon, madalas ko siyang tinatanong kung nais ba niya, pero madalas din siyang tumatanggi. Kaya naman hindi ko na ito tinututulan. Maliban lamang nung araw ng kanyang kaarawan o ang Pasko. Sabi ko sa kanya, pagbigyan niya na ako dahil kaarawan naman niya at ito ay espesyal na okasyon. Sige na nga, maraming salamat wika niya. Dali, buksan mo na bes. Maigsi na nakangiti kong sambit. Nung binuksan niya ang bigay kong regalo, nakita ko ang ngiti sa kanyang labi. Niregaluhan ko siya ng isang magandang bestida na may haba hanggang tuhod, na may maigsing sleeves, embroidery dress, na may pinaghalong kulay dilaw at berde na magandang disenyo na pang summer dress. Wow, bes! Ang ganda! Meron na akong masusuot sa recognition day natin. Maraming salamat Masayang wika ni Mariel. Natuwa ako nung nasihan siya sa regalo ko, lalo na magagamit niya iyon sa recognition day namin. At isa siya sa mga nabigyan ng karangalan nung nagtapos ang taon ng aming pasukan. Suot-suot niya ito at ang kanyang kagandahan ay lumulutang. Nung dumating naman ang kaarawan ko, ang regalong binigay niya sa akin ay beads na accessories. Batid kong hindi kasing pareho ng halaga, pero ang makita ko ang maganda niyang disenyo, ang kombinasyon ng mga kulay ay napakagandang tingnan. At higit sa lahat, nag-effort siya na gumawa nito. Ang kanyang regalo ay hindi lang isang piraso, kundi isang set na accessories. Ito ay ang mga dangling earrings na pabulaklak ang disenyo, kwintas at pulseras. Noong isinuot ko ito sa aming paaralan, maraming mga kaklase namin ang pumuri sa ganda nito at tinanong ako kung saan ko ito binili. Hindi ko mapigilang maging proud dahil bukod sa maraming nakapansin sa akin, gawa din ito ng kaibigan ko, kaya naman hindi ko mapigilang mapangiti. Alam mo bes, maraming salamat sa regalo mong accessories, madaming nakapansin at bumati sa akin. Wika ko. At hindi lang iyan, tinatanong pa nila kung saan ko to binili. Naakala nila nabili ko to. Ang galing-galing talaga ng kaibigan ko. Dagdag ko. Oh? Talaga? Madaming nagtanong kung saan mo binili? Maigsi niyang sagot. Nang biglang lumaki ang kanyang mga mata na tila may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Magbenta kaya ako? Nakangisi niyang sambit. Oo nga no. Magandang ideya yan. Pwede akong maging model mo. Pabiro kong sagot at kaming dalawa ay nagtawanan. At ang ideyang iyon ang pagsisimula ng aming samahan sa negosyo. Dahil walang pampuhunan para sa mga kagamitan, iminungkahi ko na maghati kami sa kita kasama ang ipinangpuhunan ko. Nauuso na noon ang digital camera at meron ako nito. Gumawa ako ng catalog na kanyang mga sample na disenyo at ito ang ginamit namin para merong pagpipilian ang mga nais bumili. Dahil estudyante din ang aming mga suki, hindi namin ito pinatungan ng malaki. At wala pang isang buwan, ang pinanghiram kong puhunang 500 ay nakabalik at tumubo pa ito. Hanggang sa lumaki ng lumaki at nung kami ay nakatapos ng sekundarya, nagsimula siyang magbukas ng online website para sa kanyang accessories. Dahil magkaiba ang aming nais sa buhay, pinili niyang ipagpaliban ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at tuluyan ng pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Ako naman, dahil wala naman akong talento sa paggawa ng accessories, itinuloy ko ang pag-aaral ko. Hindi man kami madalas magkita, palagi pa din kaming nagkakamustahan at nagpapalitan ng text messages araw-araw. Ang kanyang negosyong accessories ay unti-unting lumago. Na mula sa mga suki niyang mga estudyante sa sekundarya, marami na din siyang suki sa iba't ibang lugar na umu-order sa pamamagitan ng kanyang online platform. Dahil sa magandang kita, nag-aral siya ng paggawa ng mga alahas
gamit ang mga materyales na pilak at ginto mula sa 10K, 14K o 18K na klase. Habang abala si Mariel sa buhay niya bilang negosyante, ako naman ay abala sa aking pag-aaral. At dito ko din nakilala ang nobyo ko at kalaunan naging fiancé ko. Tinanggap ko ang proposal ni Cesar dahil sa ilang taon na kaming magkarelasyon mula pa noong ako ay third year college. Nakilala ko siya at nakita ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay mabait, magalang, mapagmahal at maginoo. Nasa isip ko, bibihira na ang katangiang maginoo sa isang lalaki. Marahil siya lamang ang tangi kong nakarelasyon at para sa akin, siya ay perpekto. Bukod sa tanggap din siya ng mga magulang ko na isang bagay na nakapandagdag kung bakit sa tingin ko siya na ang lalaking papakasalan ko. At nung nag-propose siya, makalipas ang halos kalahating dekada naming pagsasama, napapanahon na para selyuhan na ang aming pagmamahalan. Tutal naman, pareho kaming nakatapos na at meron ng kani-kanyang trabaho. At isa pa, espesyal din ang kanyang proposal dahil ang singsing na binigay niya ay disenyo ni Mariel. 2 singsing na white gold, 1 singsing na napapalibutan ng maliliit na diamante, at yung 1 singsing naman ay isang traditional na engagement ring na ang diamante ay nakalagay sa sentro na may malaking hugis na animoy parang isang bulaklak. Pakiramdam ko nung mga sandaling iyon, ako ay nananaginip dahil makakasama ko na si Cesar habang buhay. Sabik na sabik ako sa preparasyon ng aking kasal mula sa trahe de boda, disenyo ng invitation, mga listahan ng mga iimbitahin, cake, venue at simbahan. Kaya naman ako ay abalang-abala. Hindi ko inaakala na ang isang pagdiriwang na ito ay nakaka-stress at buti na lamang nakabawa sa mga aalalahanin ko ang disenyo ng aming wedding rings. Nung sinabi sa akin ni Mariel na iyon na ang regalo niya sa akin. Subalit, 3 buwan bago ang nakatakda kong kasal, nakatanggap ako ng text mula kay Mariel na magkita kami. Sa isip ko, marahil ipapakita niya sa akin ang disenyo ng kanyang ginawa. Marahil nais niyang hingin ang opinyon ko o kung may nais pa akong baguhin sa disenyo o ipadagdag. Kaya naman sabik ako na nagtungo sa aming tagpuan. At nung dumating ako, nagulat ako na nakita kong naroon din si Cesar na nakaupo at nag-iintay. Mukhang wedding ring nga dahil nandoon din si Cesar. Sa isip-isip ko, maganda at maayos ang mood ko bago pa ako umupo. Pero nung nakita ko si Mariel, malungkot ang ekspresyon niya. Nataliwa sa iniisip ko. Si Cesar naman ay nakayuko. Kaya dito na ako nagtaka kung meron bang problema. Kamusta? Yan ang salitang lumabas sa bibig ko nung oras na ako ay umupo. At mas lalo lamang akong nagtaka dahil hindi sila kumibo. Uy, anong problema? Bakit ang gloomy? Dagdag kong tanong at tiningnan silang dalawa. At naunang nagsalita si Mariel. Bes, sorry. Wika niya. Ha? Sorry? Bakit? May nangyari ba sa wedding rings? Nagtataka kong tanong. Hanggang sa tumabi si Cesar kay Mariel. At ilang saglit pa, hinawakan niya ang kamay nito. I'm so sorry. Wika ni Cesar. Dito ko lamang napagtanto na merong kababalaghang nangyari. Mariel is pregnant. Dagdag niya. I'm so sorry, Bes. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. Sagot niya. Explain! Sigaw ko. Nawala akong pakialam kung may ibang tao ang tumingin sa amin. Nagsimula daw ito nung nagdisenyo siya ng engagement rings. Nangyari ito nung huling araw na naipakita ni Mariel ang final product na order ni Cesar na engagement rings. Inaya siya ni Cesar na mag-dinner bilang pasasalamat na din. Subalit ang simpleng hapunan lang sana ay hinaluan din nila ng alak at isinisi nila ang kanilang kamaliang ito sa alkohol na nag-udyok upang mawala sila sa katinuan at gawin ang mali.
Sa pagkikitang iyon, sila ay nagsiping at ito ay nagbunga. Habang pinapakinggan ko iyon, napansin ko ang paghinga ko ay sumisikip ng sumisikip. Ako ay naga-hyperventilation dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi ko pa natatapos pakinggan ang kanilang sinasabi. Ang pakiramdam ko, ako ay nalulunod na tila mayroong humihila sa akin pailalim ng tubig upang ako ay hindi makahinga. Narinig kong sinabi ni Mariel na huminahon ako pero bigla kong hinawi ang kanyang kamay at nangangatog ang aking mga binti na tumayo upang umalis doon. Malabo ang paningin, hirap na hirap huminga at nanginginig ang buong katawan. Bumagsak ako sa sahig. Nais man nila akong tulungan pero hinawi ko ang kanilang mga kamay at nagsalita ng, "Layuan niyo ako, nandidiri ako sa inyo." Hanggang sa may isang taong nagmagandang loob na inalalayan ako palabas hanggang sa makasakay ako ng taxi papunta sa ospital na sinabi ng taong iyon na dalhin ako dahil sa aking kalagayan. Hindi malinaw ang mga nangyari na pakiramdam ko ako ay nawala ng malay dahil pagising ko, nakita ko na naroon ang aking ina na nung pagmulat ko, bigla niyang binanggit ang salamat sa Diyos. Ang sakit-sakit dahil ang taong akala kong mahal ko, iyon pala ay marupok, pero ang mas lalong nagpakirot ng puso ko ay ang ginawa ni Mariel, na sa tagal ng panahon naming magkakilala, magkaibigan, pero itinapon niya lang iyon na parang basura. Dito ko napagtanto na marahil siya ay nagbabalat kayo lamang. Marahil hindi ko kilala ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko matanggap na ang sarili kong kaibigan pa ang loloko sa akin na para siyang ibon na iniputan ako sa ulo. Ilang gabi, araw akong umiiyak dahil sa nangyari at sa aking pagninilay-nilay, ako ay labis na luhaan dahil mas apektado ako sa ginawang mali ni Mariel. Si Cesar, opo masakit. Pero hindi kasing sakit na ginawa ng kaibigan ko. Nawalan ako ng tiwala sa tao dahil sa ginawa ni Mariel. At dahil nais kong makawala sa sakit na ito, kinailangan kong tanggalin ang lahat ng mga bagay na makapagpapaalala sa aming nakaraan ng kaibigan ko. Mula sa aming litrato, nung kami ay bata pa lang, mga stationery paper na may mga sulat niya sa akin, ang masasayang alaala naming magkasama, ang mga panahon nung kami ay nagtitinda na accessories, at ang kanyang mga regalo sa akin. Nung inilagay ko ito sa basurahan, naghahalong lungkot, hinayang at galit ang nananalatay sa puso ko. Malungkot dahil ang mahigit na dekada kong kaibigan na tinuring na kapatid ay nawala. Nang hinayang din ako sa samahan naming dalawa na ang lumabas, ako lang pala ang mayroong pagpapahalaga. At galit dahil ako ay trinaydor. Hindi man madaling makalimot pero nakayanan ko ito at tuluyan nang nawala ang paki ko sa kanila. Lumipas ang panahon, nabalitaan kong si Cesar at Mariel ay nagpakasal at siya ay nanganak. Nung marinig ko iyon, nagawa ko na itong dedmahin pero sa loob-loob ko may kaunti pa din akong lungkot dahil hindi ko maiwasang maawa sa aking sarili. Maayos kong naipagpatuloy ang buhay ko hanggang sa nakatanggap ako ng text messages mula kay Cesar na nakasaad doon na siya ay nagkamali ng pinili. Na napagtanto niyang mahal niya ako na nais niyang bumalik sa akin. Hindi ko mapigilang matawa dahil nung mga oras na iyon napagtanto ko na buti na lamang hindi ko siya pinakasalan dahil siya ay isang babaero. At hindi ko maiwasang maimahin na kung natuloy ang kasal namin, ang ginagawa niya ngayon, malaki ang posibilidad na gawin din niya iyon sa akin, na mas lalong nagbigay ng kaluwagan sa aking puso. Kasabayan nito, marahil nais kong makaganti, kaya naman na-i-forward ko ang mga text messages na ito kay Mariel at nagmensahe ako na ito ang resulta ng kanyang aksyon. Subalit, inakusahan pa ako ni Mariel na ahas na mas lalo lamang nagpasaya sa akin dahil nagmukha siyang katawa-tawa at binaliktad pa niya ang sitwasyon. Dito ko din napagtanto na
Marahil ito ang paraan ng Panginoon upang ilayo ako sa mga masasamang tao. Pinili ko na lang na hindi patulan si Mariel sa mga text messages niya dahil wala din naman itong patutunguhan. At nagdaan muli ang mga araw. Natuklasan ko na lang sa isa naming kaklase noon sa sekundarya na nahuli ni Mariel sa akto si Cesar na nangangaliwa at ito ay usap-usapan sa kanilang lugar. OMG, tama nga ang hinala ko. Buti na lang hindi ako natuloy ikasal kay Cesar. Sambit ko sa sarili ko. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil hindi ko akalain na nasa akin pala ang huling halakhak. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-text kay Mariel ng, "Maraming salamat kaibigan dahil sinalo mo ito lahat." Sabay block ng kanyang numero na may matamis na ngiti sa aking labi. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the Day. Kay Henricks, Perhos Marie Anota, Joaquin,